Believe. Very important to believe in many things. Number one, believe in the company. Do you believe in AIM Global? Yes! Ladies and gentlemen, do not be confused. Huwag po kayo malilito. Hindi na natin kailangan i-prove ang sarili natin because I believe, dito po sa Bohol, isa yan sa mga top BCO natin Bohol, isa sa mga top distributors ng AIM Global nandito sa Bohol, and naniniwala ko, dito wala tayong kalaban. Ang pinakamaingay na networking company lang dito, walang iba kundi Alliance Inmotion Global. Lalo na ngayon, because at the rate that we are going right now, I've asked Elnie earlier, ang nakakakotse na po pala sa buong Bohol na AIM Global ay 20. 20 distributors ang nakabili na ng sasakyan dito. And counting. And naniniwala ako, dadami pa yon. Kasi marami sa inyo dito, magkakaroon ng kotse dito sa Panahon lang. Panahon lang yon. So, mga kaibigan, we remain very strong. We happen to be the largest networking right now in the Philippines. We're expanding globally. Nasa momentum stage tayo. And in any networking company, ang pinakamasarap na stage para sumama, walang iba kundi yung momentum stage. Kasi sa momentum stage, sumali ka lang, madadala ka ng bulusok. Tignan nyo. Halimbawa, pag may big OPP. Pag may big OPP, ganito karaming tao, magdala ka. Hindi pa nakaka-attend ng seminar, uupo pa lang yung recruit mo, ano sasabihin? Ano kaya nandito? Ang daming tao. Siguro may maganda rito. Tama ba? Yun yung meron ng AIM Global ngayon. Magdadala ka pa lang ng prospect, half convinced na sa dami ng tao. Subukan nyo nagsisimula ang kumpanya. Nilalangaw. Pagdala mo ng recruit mo, walang katao-tao. Nakuha niyo ibig sabihin, mas madaling magpalaki ng grupo pag isang networking company, malaki na. Kasi nadadala ka nung agos. Parang wave lang yan parang tsunami. Parang tidal wave ba? Basta tumayo ka lang, madadala ka ng agos. So sa negosyo natin ngayon, ang gagawin nyo lang, magdala ka lang ng magdala. Sa dami ng may resulta, magtuturo ka ng kotse, ipa-aim mo sa mga Millionaires Club, ipa-meeting after meeting mo sa mga leaders. Pag-uwi ng prospect mo, buwang Ang dami niya nakita tama? Pagbago isang kumpanya, may example na, wala pa. Sasabihin niya, yaman tayo dito, pag tinanong prospect, may mayaman na ba? Wala na, pero magkakaroon pa lang. Yun ang danger sa mga bagong kumpanya. Hindi ka tulad dito pag nagdala ka, may mayaman na ba dito sa AIM Global? Oo, meron na. Pagtuturo mo lang yung mga sakyan na nasa labas dito, no? Alam na agad na mayroon ng yumaman sa AIM Global. Clear ba yun? Yes! Number 2, believe in the products. Wala pong shortcut dito. The only way to believe in the products is to use the product. Walang shortcut dyan. Believe me, ikaw professional networker ka, maniwala ka, dapat natikman mo lahat ng produkto mo. Alam mo, believe ako sa mga magagaling sa products. Alam mo kung sino? Yung mga nagtitinda ng DVD. Pag pumunta ka sa halimbawa, binibentahan ng DVD. Ang dami mga binibentang DVD, di ba? Pag tinanong mo yung nagbebenta, maganda ba ito? Ikukwento sa'yo. Sir, ako napakaganda niya. Si ganito bida, bla 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 bla. May tinuro ka naman. Eto, maganda. Ito ako, sir, napakaganda niya. Ganito, bla. Ituro mo lahat. Napanood niya lahat. Ano? Dapat lang ba na napanood niya lahat? Dapat lang ba? Oo naman. Dapat niyang napanood lahat kasi pag sa customer nagtanong, alam niya yung story, alam niya ang bida. Subukan mong bumili sa DVD na nagbebenta. Maganda ba to? Sabihin sa'yo, hindi ko alam sir, hindi ko napanood. Pili ka naman. Ito maganda, sabi na naman niya, hindi ko alam sir, hindi ko pa pinanonood. Gaganahan kang bumili. Gusto mo sabihin sa kanya, magsara ka na nga, hindi ka pala. Tama ba? Ganito rin dito, dapat alam niyo yung product niyo. Dapat nagamit niyo. Dapat example ka ng produkto. Mamaya, nagbebenta ka ng perfect white o white light, ikaw mismo ang itim. Pinenta niya. Naka-sleeveless ka pa, oh. Pili ka ng white light. Nakakita, kilikili mo ka. Pero may solusyon doon, may solusyon. Pag ano ba, pinenta mo white light, ang itim ng kilikili mo. Sabi sa inyong customer, ba't ikaw ang itim ng kilikili mo? Sabi mo sa kanya ganito, sige kapag hindi mo ginamit to, ganito mangyayari sa Lusot, lusot. Ayun talaga. Ganda ng mga produkto natin, kung kwentuhan ko kayo,
top BCO natin, pag sabing top BCO, yan po yung pinakamagandang, hindi naman pinakamagandang benta, pero pag sabing top BCO, yan po yung pinili ng mga distributor sa buong Pilipinas. Pinagbuto-butohan nila. Itong BCO na to yung pinaka-friendly, pinakamaganda yung itsura, not necessarily sales-wise. So, ang nanalong top BCO last year, yung Binyan BCO. So, nandun po ako first time ko, a few weeks ago. Pinuntahan ko yung BCO. Napakaganda naman talaga. Napaka-friendly po nung may-ari. At napaka-accommodating ng ambience. Ngayon ito nakakagulat. Yung BCO operator, si Mr. and Mrs. Ramos, no? Si Tita Judy at saka si Tito Ed, mga mayaman na po. Bakit mayaman? Yung Tito Ed, contractor po siya ng Catholic churches. Yung nagtatayo ng church, yun ang negosyo. For so many years, yung negosyo. So may kaya na. May pera na. Ang anak, nag-aaral sa Ateneo. Hindi ka makakapagpaaral ng bata sa Ateneo pag wala kang pera. Ito malupit. Ang course pa ng anak nila, law. So may kaya talaga. Ang dami sasakyan, etc. So na-intriga. Bakit nag-game global? O paano ito na-recruit? Tanong-tanong ako. Sabi ko, sino po naka-recruit sa inyo? Ito ang kwento. Ang naka-recruit sa kanya, alam niyo kung sino? Carpentero. Paano nangyari? Ito pa lang si Mr. Ed Ramos, siyempre sa bahay. May garden sila. Nagpagawa ng kubo. Bahay kubo ba? Yung kabahay kubo na pang garden, pwede kang mag-relax doon, pwede kayong kumain ng family doon. Yung maliit na. Guess what? Yung karpentero na gumagawa ng bahay kubo, distributor ng Amy Global. So, sabi niya, ang pangalan ng karpentero si JR. In-interview ko, paano mo na-recruit yan? Sabi niya sa akin, sir, yun nga, nung pumasok ako sa bahay niya, ang ganda ng bahay, second floor, daming kotse. Sa loob-loob ko, ako hindi ko na marirecruit to, mayaman na. Pero sir, may dala akong product. So, binentahan ko na lang para kumita ko. Kasi hindi ko na marirecruit eh. Yung pala, all the while, nilakasan niya yung loob niya magbenta. Hindi niya alam, ito palang lalaki, yung contractor, may sakit. Diabetic. For 5 years, tuwing gabi, 5 beses bumabangon sa gabi para lang kumita. Pag nagda-drive, at nakaramdam na iihi na siya, kailangan niya mag-stop kaagad within 3 to 5 minutes. Otherwise, iihi siya sa salawal. Binentahan ng Complete, binentahan ng Restore Life, tsaka Colleges. Binentahan. Yung mama, sabi niya, wala namang mawawala, tsaka baka makatulong sa sakit ko. Binili. After 1 month, gumaling yung lalaki. Gumaling. Okay, nung kwento. Nung gumaling, para makakuha ng discount, kasi ang ganda ng product eh. Yung asawa niya, meron namang parang pag nagkakaroon daw, si Tita Judy, pag nagkakaroon, nagme-mens, nagkakalagnat, tsaka nahihilo. By taking the Complete, nawala. Sabi nila, ang ganda ng product na to. Ngayon, ang ginawa, paano kami magkaka-discount? Sabi nung JR, attend po kayo ng product demo. Umattend ng demo. Hindi alam ang kasunod, marketing plan. Hindi nila alam na yung kasunod, sabi niya sa akin, alam niyo sir, umattend kami ng demo. Hindi namin alam, may marketing plan pala. Nung nakita namin yung marketing plan, ang ganda pala ng negosyo, ng 7 heads kaagad kami. Ano yung ibig sabihin? Ano? Paano na-recruit yun? Sa OPP o product? Eh dito, may mga marirecruit kayo, hindi nyo marirecruit. Pero pagka gumaling sa product, bigla nyo marirecruit. Kaya dapat, naniniwala kayo sa produkto natin. Yun yung power ng leverage. Karpentero siya, pero nakuha niya kontraktor, o di parang na rin siyang kontraktor. Tama ba? Kaya minsan, nasa pagre-recruit nyo yun eh. Hindi ka madaldal. Yung na-recruit mo, lintik dumaldal. O di parang ang daldal mo na din. Di ba minsan may marirecruit ka, mas madaldal pa sa'yo eh. Yung natutulog na, dumadaldal pa, mga ganon. Yung pagka sumasakay ng jeep, ang binibilang, 1.5, 1.5, 1.5. Di ba? Mga PNR, alam niyo yung PNR? PNR, pusakal na recruiter. Lahat na masalubong sa palengke, nire-recruit, mga ganyan. So, hindi nyo masasabi, kaya you have to believe. Ano pa? You have to believe in your uplines. Okay?
part of having a good learning attitude, dapat nakikinig kayo sa upline ninyo. Follow your uplines, please. Maraming mga nag-fail sa negosyo to kasi matitigas ang ulo. Minsan feeling nila magaling pa sila sa upline nila. So please, in this business, please humble down and believe in your upline because your uplines are your best route to success. They are your roadmap to success. They know better. Sila yung mag-guide sa inyo eh. Kaya dapat you trust your upline, naniniwala ka sa upline nyo, you follow your upline. Dito, pagka magaling kang sumunod, madali ka magiging successful. Marami mga distributor, bago sumunod, nag-a-analyze muna. Pag pinagawa si upline, i-analyze muna niya. Tama ba yun? Tama ba? Kaka-analyze, napaparalyze. Ang tawag dyan, analysis paralysis. Totoo yan, yung mga magagaling na tao, they keep on analyzing. Yung mga hindi magagaling, hindi na nag-iisip, ginagawa na lang, kaya may resulta sila eh. Doon sa mga magagaling, isip ng isip, o yung kakaisip, walang result. Nakuha niyo ba? At the same time, uplines, you should also believe in your downlines. Siyempre, di ba, yung downlines natin, paano nyo hindi nyo naman siguro re-recruitin yan kung hindi kayo naniwala sa kanila. And please, being a networker, it's your moral obligation to share these people, to share this business to everybody. To every people you come in contact with. Huwag kayong mamimili. Moral na obligasyon natin na ikwento tong negosyong to sa kahit sino mang tao na makikilala natin, irrespective kung ano background nila. Moral na obligasyon mo yun. Bye. Kasi maganda tong negosyo eh. Can you imagine kung namili kayo ng recruit? Can you imagine kung ang training sa Global mamili ka ng recruit? Eh di sana wala nang nag-recruit kay Leo Caduyak. Di sana wala nang nag-recruit kay Wilfredo. Di sana wala nang nag-recruit kay, kay Johnny Formentera. So give everybody a chance because for all you know, ang naghihintay na agila sa grupo mo, yung mga pinakasimpleng taong nasa paligid mo rin. Ang negosyo nito, very ironic. Very ironic yung negosyo kasi minsan kung sining iniisip mong maniniwala sa'yo, yun ang hindi naniniwala. Minsan yung iniisip mo naman, wala ka kwenta-kwenta, yung pala agila mo. Kaya huwag nyo ma-overlook, give everybody a chance. At pag nagkaroon kayo ng downline, tulungan nyo. Because your success in this business will highly depend sa mga numbers ng tao na matutulungan ninyo. The more downlines you help na makaakyat, the more naaakyat ka. The more na inisip mo sarili mo dito, the more hindi ka aakyat. Kaya ang i-empower mo yung mga downlines mo. Yung mga downlines mo ang umangat. Mahirap yung pag yung mga downline ninyo, nagsisimula ang commitment dito, hindi, nagsisimula ang commitment mo dito bilang upline pag ang downline nyo nag-pay in. Some sponsors, nag-stop o humihinto ang commitment pag nag-expect nag-pay in ang downline. Meron akong mga kilalang mga sponsors, ganito eh. Oh. Pag yung downline, first time, na na-recruit, nagustuhan yung negosyo, magsi-7 heads. Kaya naging pang 7 heads niya, ni-loan sa SSS. So sasabihin ngayon ng downline, apply. Next week palalabas yung loan ko, magsi-7 heads ako. Si upline ngayon, lintik makapollow up yun. Araw-araw nagtitext, coffee tayo, coffee. Punta ka sa office, tuturuan kita. 1 week na gano'n. Pag lumabas na yung loan, bumili na ng global package, pito, pwede na. Hindi na nagpa-follow up yung upline. Pag nag-follow up yung downline sa upline, coffee tayo. Alam mo sasabihin ng upline, who you? Kawawa naman. Guys, ang sinasabi ko dito, pag yung mga downline nag-pay in, hindi natin alam kung saan nila kinuha yung pang-global package nila. One thing or the other, nahirapan yan para makuha yun. Hindi natin alam kung, matagal nilang savings yun, hinugot. Hindi natin alam kung ilang alkansyang binasag nila para lang makakuha ng 790. Hindi nyo alam, baka pumatay pa yun para lang makakuha. Tapos pag nag-join, pababayaan nyo lang. Kawawa naman. Nakuha nyo ba? So, believe in your downlines. Pero, kalimutan nyo nang maniwala sa lahat. Huwag nyo lang kalilimutang maniwala sa sarili ninyo. Please, before success happens, tanggalin nyo lahat ng self-doubt ninyo. Tanggalin nyo lahat ng pagdadalawang isip,
lahat ng duda nyo sa sarili nyo. Before your success happens, before you become even successful, you have to assure yourself, you have to feel that you deserve to become happy and successful in this world. Minsan kasi kaya hindi dumadating ang success, hindi kasi natin tanggap ang sarili natin. Ano yung ibig sabihin hindi tanggap ang sarili? Kasi ako magaling eh. Hindi kasi ako madalda. Sana kasing galing na lang niya ako. Ang tawag dito, mga prisoners of hope. Mga, sila yung mga nakakulong sa sarili nilang mga, limitations. Start believing in yourself and assure yourself, and you have to feel that you have to become successful in this world. Kung gusto niyo maging successful, ang unang niyong iisipin, dapat deserve mo. Tell yourself, I deserve to become successful and happy. Don't be hard on yourself. Dapat ang self-image nyo, mataas. Positive ang tingin nyo sa sarili nyo. Huwag niyong titignan yung weaknesses ninyo. The more na tinitignan nyo yung weakness ninyo, the more na hindi kayo umana. Believe in yourself. Tell yourself when you go home, kaya ko to. Kahit walang naniniwala sa inyo, kaya ko to. Kahit mag-isa ka pa rin hanggang ngayon, magiging global ang ambassador. 1 year ka na mag-isa ka pa rin, kahit na magiging global ambassador pa rin ako. Hanggat may bukas, may pag-asa ako. Nasasabihin niyo sa sarili niyo, ha? Kaya, always believe in yourself. Wala pong pinipili yung negosyo natin, irrespective of any background, ano yung affiliation, whatever, pwede ka maging successful dito. I-feel nyo lang yun. Kasi, ikaw, ang hindi alam na maraming tao, pag ikaw kumakausap ng mga tao, ng prospects mo, mararamdaman nila gaano ka-confident sa ginagawa mo. Kaya kung ikaw mismo walang tiwala sa sarili mo, mararamdaman nila yan eh. And kahit ikaw man yung prospect, sasama ka ba sa taong walang tiwala sa sarili niya? Nakuha niyo ba? So you have to believe in yourself. Tell yourself magiging global ambassador. When you go tonight, pumunta ka sa banyo, may salamin doon, di ba? Kausapin mo yung tao niyo. Makikita mo sa salamin. Sarado mo pinto. Tapos tingnan mo, tulog na muna lahat ng tao sa bahay. Baka maya niyan, bisig pa yung nanay mo, marinig, nagsasalita ka. Lalong sasabihin nun, lintik na yung global yan, baliw na yung anak ko. Sarado niyo muna. Tapos sabihin mo sa nakarap sa lamin, magiging successful ka. Well, dapat yung sarili mo makita mo doon. Pag hindi, takbo ka. Pag may nakita kang iba, takbo. Sabihin mo sa sarili mo, kasi yung taong karaw mo, dalawa lang yan, siya yung mag-i-stop sa'yo o siya yung tutulong sa'yo para mag-succeed. Kahit na buong mundo, pinipigilan ka, pero ikaw ayaw mo, wala silang magagawa. Pero kahit buong mundo, tinutulak ka, pero ikaw yung ayaw na, wala rin silang magagawa. So at the end of the day, nasa sarili mo yung success mo. Life story assures us that everything we need to become successful is already with us. Bago tayo pinanganak sa mundong to, nasa atin na yung mga ability para mag-succeed. Ang kwento dyan, if you use it, much more will be given to you. Yung talent mo, pag ginamit mo, more talents ang ibibigay sa'yo. Pero pag hindi mo ginamit, you will lose it. So dito sa Global, we give you a chance para magamit yung mga talents na yun. All you have to do, maniwala kayo sa sarili niyo. May kwento dyan, scientific explanation ho ito. May isang container, yung bigger container sa laboratory. Nilagyan po ng mga pulgas. Pulgas. Di ba yung mga pulgas tumatalon? So, syempre, ang tendency ng mga pulgas, tumalon-talon. Talon sila ng talon. O ngayon, ang ginawa, nilagyan ng takip. Talon pa rin sila ng talon. Kaya lang, sa pagtalon nila, nauuntog na sila. Baka ikaw yung pulgas, pag tumalo ka, piitok! 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 Sa katalon, guess what? After a few weeks, they perfectly set their minds na yung talon nila hanggang doon lang sa hindi sila mauuntog. Ano tawag doon? Natansya nila. So pag tumatalon sila, natansya na nila yung hanggang saan lang para hindi sila nauuntog. After a few weeks, tinanggal yung takip. Dito kayo magugulat. Wala nang takip ha. Pero hanggang doon pa rin yung talon nila. Kasi akala nila, may takip pa rin. Ang lesson dito, maraming tao sa Global di umaangat. Alam niyo kung bakit? Utak pulgas eh.
ko kaya, ang hirap magbenta, ang mahal, wala na akong ma-recruit. Ang tawag dyan, mga self-imposed limitation. Ikaw ang naglalagay ng limitation sa sarili mo. So, as long as nilalagay mo ng limitasyon yung sarili mo, hindi mo nakukuha yung mga goals mo sa buhay. Sayang, kaya dapat, dito, lagi kang maniniwala sa sarili mo. Even when chips are down, even things are down, you have to believe in yourself. Pag down kayo, ang best way na kakausapin nyo, alam nyo kung sino? Upline nyo. Pag down kayo, huwag kayong kakausap ng kapitbahay. Malay ba nun sa in-global? Tama ba yung ibang tao kasi pag nagtanong, ang nilalapitan, mga taong walang kinalaman sa negosyo niya. At saka dapat lang tignan nyo mabuti ito. Dapat kayo mismo kaya nyo i-motivate yung sarili nyo. You don't need other people to motivate you. Tignan nyo pa lang yung sitwasyon nyo sa buhay. Dapat enough na motivation na yan. Hindi nyo na kailangan magpapamotivate sa iba. Parang ako. Meron akong downline. Walang ginawa kundi magpamotivate sa akin. Apply, motivate mo naman ako. Negative ng nanay ko. Kaya, hindi mo motivate ko naman. Tuturuan mo. Hyper na siya. After a few weeks, rapid mo naman apply. Motivate ko na naman. After a few weeks, rapid na naman. Motivate na naman. Sa loob-loob ko, paano ko ba? Paano kaya kami matatapos? Motivation pa lang, hindi niya matapos-tapos. Paano kita matutulungan ng iba pang bagay? Matuturuan ng ibang bagay? Motivation pa lang, hindi mo kaya sa sarili mo. Kaya dito maniwala kayo. Dapat ikaw kaya mong i-motivate yung sarili. Kasi most often than not, in this business, you have to be a self-starter. Dapat self-motivated ka. You don't need other people. Well, sa una, kailangan mo yung apply mo para min-motivate ka. Pero wala, pag 6 na buwan na kayo nagmo-motivate, di ba ang usapan na yan? 6 na buwan ka na min-motivate ng apply mo, iba na yan. Dapat patating yung panahon, kaya mo na rin i-motivate yung sarili mo. Clear mo ba yun? Yes! Sa attitude na yan,